Tapos, yan. Pwede ko po ba kayong hilingin tumayo at sama-sama natin silang ipanalangin? Itoon natin yung kanang kamay natin sa kanila. At maglaan din tayo ng sarili natin panalangin sa kanila. Dali po tayo mo at manalangin. Hallelujah. Panginoong Diyos, kami minsan pa nagpapasalamat sa iyo. Sapagkat pinagkaloob mo sa amin ang mga batang ito. Tunay nga po na ang iyong sinabi sa pamamagitan ng mga batang ito, ang kaharian ay nakikita, Lord God. Dinadalangin ko rin po sa mga batang ito, Lord, na patuloy mo po silang bubukin sa karunungan, kaalaman, maging sa kasanayan, sa paglilingkod po sa iyo, sa kanilang paglaki, Lord. Bubukin mo rin po sila sa kabutihan, tungo sa kabanalan, at sa kanilang pong paglaki rin po, Diyos, gamitin sila mightily sa pag-akay ng mga kaluluwa tungo sa inyong kaharian. Palayan mo ang mga kamay na nangangalaga sa kanila, mga magulang nila, ang tao nagmamahal sa kanila, at sa kanilang pag-aaral sa Sunday School, Lord God. Tulungan mo po sila na ma-absorb ang mga tinuturo ng kanilang teacher. Palayan mo rin po ang kanilang teacher, Lord God, at makita rin sa kanya, Panginoon, ang tunay na anyo ng pagiging tagapagturo. At sa paglaki ng mga batang ito, ay i-aspire din po nila na sila ay maging tagapagturo rin ng iyong salita. Maraming po salamat. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin naman. Sa pangalan po ni Jesus, tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Praise God. Isa nga pong malakas na palakpak muli para sa Panginoon. Yung buhay na palakpak, Panginoon po yan, hindi akin. Yan, thank you, Lord. Praise God. Meron ko lang po akong gusto itanong sa inyo, kumusta po yung ating self-control? Kapag dumarating po yung pagkakataon sa buhay natin, minsan, natetest yung ating pagpipigil sa sarili. No? Sa Tagalog ng self-control is pagpipigil sa sarili o yung sa isa salita yung pagpapasensya or other term is pagtitimpi. Kapag dumarating yung time kasi lalo na yung mga kabataan, dumarating yung time, lagi kayo nasa-sermonan ng nanay nyo. Paulit-ulit yung sinasabi. How do you react? Kasi naging bata at naging kabataan din ako. So yun na naman po natin ko, sermon, paulit-ulit. Anong reaction nyo kapag yung mga nanay, yung mga tatay, yung anak nyo, iiyakin? Anong reaction nyo? Papailalan nyo pa rin ba yung pagtitimpi ninyo? Or sometimes, may pasimple kayong tapik para hindi malata. Para tumigil lang, ano po? Halimbawa, tayong lahat, may mga kaibigan. Yung kaibigan natin sobrang kulit na. To the point na natetest na yung ating pasensya. Parang halos hindi mo na mapagpasensya. How do you react on it? Sa mga nagtatrabaho, paano nyo i-deal ang taong kasama nyo sa trabaho na masasabi kong maduga sa trabaho, yung mapanlamang sa trabaho. Yung kapag nandiyan yung supervisor at sipag-sipag kahit yung trabaho mo, inaagaw, pero pagka wala na yung supervisor, hindi na nakatingin, wala na. Pagulong na kung tawagin namin. Paano naman yung mga taong sinisisi ka sa kasalanang hindi mo namang ginawa? Paano mo pa iiranin yung pagpapasensya, pagtitimpi? Ipagtatanggol mo ba? Sabi nga, di ba? Sabi nga sa naririnig natin, kapag may katwiran, ipaglaban mo. Ipaglalaban mo ba to the point na yung pasensya mo ay at stakes? Sabi po, when provocation comes, yung kapag ka talagang yung pinoprovoke ka na, how do you resist? How do you react on it? Kapag talagang pinoprovoke ka na, darating ba sa punto na talagang sasabog ka na, o yung unti-unti mapupunit na yung damit mo, at magpo-color green ka na, mag-incredible book ka na ba, gano'n? So, alam niyo po sa Bible, meron po pattern. Jesus shows us the way to control ourselves when temptation comes.
pinakita po sa atin ng Panginoong Hesus the right example, the perfect example, how to react when provocation, when temptation comes. May I invite everyone na tayo po lahat ay tumayo. At basahin po natin ang aklat po, the Gospel of Matthew chapter 4, verse 1 to 4. Yeah, praise the Lord. Matthew chapter 4, verse 1 to 4, it says that, Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting for 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, If you are the Son of God, tell these stones to become bread. And verse 4, the last verse of our text. Jesus answered, It is written, Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ang Diyos po ang magpapala sa kanyang mayamang salita. May I invite na tayo po lahat ay umuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat po sa iyo. Sapagkat kami ay pinagkalooban mo ng minsan pa na napakalaking pribilehiyo na tatako sa kabanalan ng iyong salita. Panginoon, we acknowledge, apart from you, we cannot do anything. We can do nothing. We are nothing apart from you, Lord God. That's why we pray, samahan mo po kami by the power of the Holy Spirit, Lord. Samahan din kami, Panginoon, ng Santong Espiritu sa pag-aaral namin ito upang ipaunawa sa amin ang iyong nais ipahayag sa aming mga puso. And we are willing, Lord, to be renewed, to be restored, to be revived, Lord God, right this very moment. Nawa po, ang salita mo, O Diyos, ay maiukit sa aming mga puso, maging inspirasyon namin sa pang-araw-araw po naming buhay, how to deal with temptation through self-control, O Lord. Samahan po nawa kami habang kami nakikinig at nag-aaral ng iyong salita. We pray, Panginoon, patuloy ka naming malwalhati at maparangalan sa pamamagitan ng aming pagkakaisa at pagsasama-sama ang pangalan mo lamang ang may taas at maparangalan. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin na mga sa matamis at makapangyari ang pangalan ni Jesus. Tayo po lahat ay magsabi na Amen. Nilakipan ko po ng title ang ating pong topic ngayon, The Spirit-Controlled Life. Madalas po sa ating pong buhay, iba't ibang senaryo ang ating nararanasan. Hindi po, madalas maganda pero hindi po lagi minsan maganda. Jesus shows us the way to control our lives when temptation comes. In Matthew chapter 4 verse 1 to 4 sabi, then ito po yung sinabi, He was led, ito na lang po yung istorya, He was led, the Holy Spirit led Jesus Christ to the wilderness upang siya po ay subukin para hindi po bumagsak, hindi para po lalong to purify, malaman po na lalo po siyang ma-purify. No? Kasi po, yun po yung mag-uumpisa ng after that, mag-uumpisa na po ang kanyang ministry. Sa kanya pong pagpunta roon, it takes 40 days and 40 nights hindi siya kumain. Wala po siyang pagkain, 40 days, mahirap po para sa atin. Wala naman po nasabing hindi siya uminom, pero sinabi po, hindi siya kumain for 40 days and 40 nights. Tayo po kaya, baka minsan, 2 araw, 1 araw lang tayo hindi kumain, medyo iba na ang ating anyo, no? Baka ma-high blood na tayo. Or ma-high blood dahil walang pagkain po. Pero napakahirap sa kalagayan natin ngayon, kung 40 days and 40 nights, hindi tayo kakain. Sapagkat ang ating pong expectancy sa buhay natin ngayon mas mababa na. Siguro subukan mo lang na maka-isang linggo ka hindi kumain or 3 araw na hindi kumain, baka papasok na yung karamdaman sa iyo or manghihina na tuluyan. Naranasan ng Panginoong Isus during 40 days na hindi siya kumain, yung siyempre gutom na siya. Sa ating pong buhay, kapag tayo, kung ano yung weak side ng buhay natin, doon tayo inaatake ng kaaway. At nga po, inalok siya, kung talagang sabi na, ito na dumating na yung tempter, yung diablo, sabi niya, talagang ikaw yung anak ng Diyos.
Kung patungtog, gawin mo tinapay. Siyempre, kung ikaw naman may kapangyarihan, kung ikaw naman, magagawa mo yun eh. Pero hindi siya nagpailalim sa kagustuhan at pagtutokso ng demonyo. Sabi niya, nasusulat, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Amen po ba? Saan po ba nabubuhay daw ang tao? Sa bawat salitang namumutawi sa bibig. So, ibig sabihin, ang bawat salita ng Diyos na ating naririnig at pinupulay-pulay ay pagkain ng ating kaluluwa na nagpapalakas sa ating espiritu. Even God set borders on patience. Ang ibig sabihin, may hangganan din ang pagtitimpi, ang pagpapasensya ng Panginoon sa atin. O, meron. Paano? Kung titignan po natin yung tablat, di ba? Si Noah. Dahil sa labis na kasamaan ng mga tao, wala na silang iniisip kundi sarili nila at ang paggawa ng kasalanan. Minabuti ng Diyos na magpaulan ng 40 days and 40 days. 40 days din, no? At walang tigil na ulan. Kamakailan na-experience natin, walang tigil na ulan, 3 araw lang. 3 araw lang pero lumubog yung lumubog ang Marikina, yung Maynila, talagang binaha. Even Cavite, natigil. State of calamity rin tayo. Dahil sa walang tigil, 3 araw lang po rin. How much more yung 40 days? So, balikan natin. And also yung boundary ng Lord, yung hangganan ng Lord. Sa sobrang kasamaan ng Sodom at Gomorrah, wala na silang iniisip kundi sarili nilang satisfaction. Kahit lalaki sa lalaki, nakikipagtalik. Kahit babae sa babae, minsan may kwento rin during the time of Babylon, kahit hayop, dinagahasa na rin ng mga tao. Wala nang moral ang mga tao during that time. Kaya pinadala niya ang kanyang anghel at sabihin, iligtas si Lot at sabihin, bugunawin ang Sodom at Gomorrah. Sa pamamagitan ng pag-ulan ng apoy. Yung una, pag-ulan ng tubig na bumaha at kumitin sa buhay ng maraming tao. Pangalawa, umulan ng apoy. Pangatlo, alam niyo po, even Jesus Christ Himself set boundaries. O yung meron din kahangganan ang kanyang pagpapasensya. Paano? Doon po sa temple, nabalitaan niyo na rin po, di ba? Itinabi niya rin, tinumba niya lahat, yung mga upuan, yung mga lamesa ng mga nagtitinda roon. At supportahan po natin ang mga Bible verses, yung mga sinasabi. About the plan, sabi po, in Genesis chapter 19 verse 13, sabi po, dahil lilipulin namin ang lungsod na ito, sabi niya, unahin po muna natin sa the plan. Sa Genesis chapter 7 verse 4, 7 days from now, sabi niya kay Noah, I will send rain on the earth for 40 days and 40 nights, and I will wipe from the face of the earth every living creatures I have made. Sabihin, lilipulin na raw lahat ng Diyos. Ang mga tao dahil wala na silang inisip kundi kasama. Pati yung mga ibon, pati mga hayop na damay dahil sa kasamaan ng mga tao. Ang tinira lang si Noah at ang kanyang mga anak, maging mga manugang. Pangalawa, tingnan natin yung Genesis chapter 19 verse 13, yung paano nilipol ang Sodom at Gomorrah. Dahil lilipunan, sa Genesis chapter 19 verse 13, dahil lilipulin namin ang lungsod nito. Ang sasalita po rito yung angel of the Lord na pinadala niya para iligtas sila. Narinig ng Panginoon ang mga daing laban sa mga taong ito na puro kasamaan ang ginagawa. Kaya pinadala niya kami, yung mga angel daw, para lipulin ang lungsod nito. Nagpaulan ng apoy. At ang nagiligtas lamang si Lot at ang kanyang 2 anak na babae. And number 3 po yung pasensya ng Panginoon, yung pagtitimpi ng Panginoon. So, meron din eh. Nagalit din po siya. Pumunta in Matthew chapter 21 verse 12, pumunta si Jesus sa templo at tinaboy niya ang mga nagtitinda
at namimili roon. Itinaob niya ang mga mesa ng mga nagpapalit ng pera at ang upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapating inihahandog sa templo. Ayun po. Pero tandaan po natin, kahit nagalit ang Panginoong Yesus, hindi pa rin po siya nagkasala. Ang kinagaling niya po rito, yung paglapastangan ng mga tao sa templo na naitayo para gawing sambahan, handugan sa ating Diyos. Dahil sabi niya, sapagkat ang malasakit ko sa iyong templo, sabi ng Panginoong Yesus, ay parang apoy na nagniliyab sa aking puso. Sabi ng Panginoon yun. So masasabi po natin dito, there is limit sa mga, meron ding hangganan ang pagpapasensya ng Panginoon. Even yung forgiveness po ng Lord, He said, meron din pong limit. Okay, ang Diyos natin ay mapagpatawad, patatawarin ka sa lahat ng gaano kalaki kasalanan mo, gaano kabigat ang kasalanan mo, pero may isang kasalanan siya na hindi niya mapapatawad kailanman. Alin po yun? In Matthew chapter 12, verse 31, sabi, and so I tell you, ang nagsasalita rito ang Panginoong Jesus, every kind of sin and slander can be forgiven, but blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Isang karakter lang po sa Bible ang nasabi po rito na nag-blaspheme sa Holy Spirit na hindi na pinatawad. And that is the demon. At minsan natatanong ko rin, baka pa ako sa pananampalataya. Bakit ang Diyos natin mapagpatawad at hindi pinatawad? Ang mga demonyo, ang tanong naman dito, humingi ba nagsisi ba mga demonyo? Or ano ba ang kasalanan nila? Bakit hindi sila mapatawad? Salamat sa God bless you. At sabi, isang kasalanan na hindi pwedeng patawarin at hindi mapatawad ng Diyos ay ang pagtungayaw sa Holy Spirit. So ito pong level, yung set ng boundaries ng Lord, yung limit niya ng pagpapatawad. Mapapatawad lahat ng kasalanan. Kahit gaano mang kalaki, gaano mang kabigat, wag lang ang pagtungayaw sa Sanctong Espiritu. Isang naalala ko po nung ako po ay bata pa, medyo squatter po kami natira, sabi. Pag kami po pinuprovoke ng away, sabi, hanggang dito ko lang. Pag lumagpas ka dyan, tagpo ka na. Dahil lumagpas. Hindi, hanggang dito na lang. Dahil lumagpas pa rin. O sige, diyan ka na lang. Hindi naman amin yun. Aalis na lang ako. Meron pa isang bagay, no? Sa akin po, sa akin kung pananaw. Nung ako po ay bata. Yung limit ko rin po ng pagpapasensya. Sige, okay lang, murahin mo. Huwag mo lang mumurahin nanay. Ganyan sabi ka. At talaga kahit ano pa nang nangyari, ano man ang gawing, ano man ang pagkakataon kapag yung nanay ko na nadamay. Medyo ibang usapan na po talaga. As time goes by, habang ako yung binago ng Panginoon, meron pa rin po akong limit. Pero dapat, hindi po dapat, ano. Sabi ko sa sarili ko, tatlong pagkakamali mo lang, bibingo ka na. Pagkatatlong, nakakatlo ka na, yan na. Pero sabi niya, Lord, ang pagpapatawad 70 times 7. Tatlo pa lang yun di ba? So, nababago pa rin. Hanggang saan? Kayo naman po ang tatanungin ko. Hanggang saan ang level nyo? Bago kayo sumabog. Bago maubos ang pasensya nyo. Kamakailan nasabi natin kanina, nag-uulan, 3 araw, 3 gabi, tuloy-tuloy pag-ulan, na nagpapabaha na sa syudad, mag-isang lugar natin. So, dahil doon, umaapaw yung dam. Ngayon, meron certain level yung dam natin para magpakawala ng tubig. Dahil kapag pinaapaw, maaaring masira rin ang dam. So masasabi natin, even yung dam, meron certain limit para magpakawala ng tubig. Ganon din po sa atin. Yung pasensya po natin, yung pagtitimpinit natin, ay meron din pong limitasyon.
parang lobo. Tuloy mo lang ng tuloy na lagyan mo na ng tubig. Ay, lagyan mo lang ng lagyan ng hangin. To the point na umabot siya sa limit niya, di po ba pumuputok? Sumasabog? Ganun din po sa atin. Damdamin ko, tayo po ay laging nag-iipon. Nag-iipon ng sama ng loob, ng galit. At darating yung time, sasabog ito. Kaya ano pong dapat natin gawin? Ito po yung ilustrasyon. Subukan po, lahat tayo, subukan nyo. Subukan po natin ha. Inhale. Well, hindi ko pa sinabing mag-exhale ha. Subukan nyo po. Sige, once again. Inhale. Inhale po ulit. Inhale po ulit. Di mo ba ang hirap? Kinakailangan ilabas eh. Kasi kailangan ilabas dahil carbon dioxide na yun. Pag pinasok mo oxygen, pag nilabas mo, carbon dioxide na, nakakalaso, nakakasira. Di ba? Ganun din po sa buhay natin. Kapag nakakaranas ka ng mga sama ng loob, hinanakit, galit, lipas mo lang ba? Padalangin mo, ilapit mo sa Panginoon. Dahil kapag hindi mo itong nilalabas, darating din yung time ng hangganan mo. Sasabog ka. At to the point, pag sumabog ka, magagalit ka, di ba? Pag nagalit ka, prone ka ng magkasala. Kaya sabi ng Panginoon, kapag kayo magagalit, iwasan yung magkasala. Kasi kapag nagagalit din tao, malapit na sa pagkakasala, nakakapagsalita na ng mga mura, masasakit na salita, nakakagawa na ng nakakapagsakit, nakakapanakit na ng kapwa, pag nagagalit. Kaya madali ang pagkakasala. Kaya pagka tayo po, mahina ang ating pagpipigil sa ating sarili, ang mangyayari po, prone po tayo sa pagkakasala. And sin hinders people to come closer to God. Ano po ba nang nangyari kay Eva at Adan nung nagkasala sila? Nakalapit pa po ba sila sa Panginoon? Nung hinanap sila ng Panginoon, nasaan kami? Nasaan kayo, Eva at Adan? Nung nagkasala sila. Nandito po, kasi nakita namin parating kayo. Kaya nagtago kami. Kaya itong sin na to, itong kasalanan ito, ang nagiging hadlang, ang nagiging puwang sa paglapit natin sa Panginoon. Sabi po sa Kawikaan, chapter 14, verse 17, ang taong madaling magalit ay nakagagawa ng kamangmangan. Madali po ba tayong magalit? Sa isang maliit na bagay lang ba, nagagalit na tayo? Kasi kapag karaw po madali tayo magalit, nakakagawa tayo ng mga stupid things, yung mga bagay na hindi nakalulunod sa Panginoon, at nakakagawa tayo ng mga bagay na destructive things na hindi nakakagawa sa Panginoon. Ang tama panlin lang ay kinapuputan. Sabi ko rito, a quick-tempered person does foolish things. Para maiwasan po natin paggawa ng mga foolish things, iwasan po natin, palawakin po natin yung self-control natin. Kaya po, para po umiral ang ating self-control, ang ating pong pagpipigil sa ating sarili, kailangan po pagpapasensya is required. Sabi po sa Kawikaan, chapter 14, verse 29, ang mapagpasensya ay mas higit na ang karunungan. Ngunit, ang madaling magalit ay nagpapakita ng kahangalan. Kaya pinilin po natin, alam niyo po itong self-control na itong topic po natin, is one of the fruit of the Holy Spirit. Kaya bandang hinuli po siya, pero sa totoo lang po, it always applies in our daily life. Kailangan po lagi natin maging mapagtimpi, mapagpasensya. Kapag dumarating po yung time, halimbawa, even the message, kung nakikinig po tayo ng message, dumarating yung time, boring din sinasabi ng speaker, kailangan pa rin magpasensya. Umunawa. Ano malay mo? Hindi mo kayo na-apply ang message na naririnig mo. Darating din yung time, maaalala mo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay hindi nababaliwala. Amen po ba? Ang salita ng Diyos ay nagiging pakinabang sa buhay ng bawat nakikinig. Sabi po sa, it is better a patient person than a warrior. One with self-control than one who takes the city. Sabi ko sa Kawikaan chapter 16 verse 32, higit na mabuti
ang taong mapagpasensya kaysa sa taong makapangyarihan. Higit na mabuti ang taong nakapagpipigil sa sarili kaysa sa taong nakakasakop ng isang lungsod. Kung maaalala po natin si Haring David, ay talagang great warrior po siya. At marami po siya mga bansa na nasakop dahil po sa kanyang kagitingin. Subalit dahil sa kakulangan niya po ng self-control, minsan nakita niya si Bathsheba na naliligo. Naliligo. At nagustuhan niya, nagandahan siya. At dahil doon, pumasok ng kasalanan. Napatay niya, pinapatay niya ang asawa at inang-inang babae. Naging asawa. Pero ang Diyos natin hindi natutulog eh. Nakikita ang lahat. Isinawalat ang lihim niyang kasalanan ginawa sa harapan ng maraming tao. Ang tanong lang dito, kapag yung mga sikreto natin malulubid, o yung mga sikreto natin na tingin natin tayo lang nakakaalam, at isiniwalat bigla ng taong hindi mo naman kakilala na isiwalat, how do we react? Magagalit ka ba? Totoo naman. Dahil ginamit lang siya ng Panginoon. Pero ang ginawa po ni King David, nung binulgar ang kasalanan niya, hindi po siya nagalit. Madalas kapag kahari, ganun, binubulgar yung mga kasalanan nila, yung mga katiwalian ng mga hari, ng mga propeta. Alam po, ginagawa ng mga hari, pinapupugutan ng ulo yung mga nagsisiwalat, yung mga propeta nagsisiwalat. Pero ito kay Haring David, hindi ganun ang ginawa niya. Hari siya, pwede niya papugutan ng ulo yun. Pwede niyang i-deny. Kasi nungalingan, pwede niya sabihin ganun eh. Pero hindi. Alam niyo po ginawa ni Haring David, nagpakumbaba siya. Inamin niya ang kasalanan niya sa harapan ng kanyang mga nasasakupan at humingi ng tawad sa Diyos. Ito naman pong Diyos. Nanlikas na mapagpatawad. Talagang kahit gaano kalaki ang kasalanan mo, kahit gaano kabigat ang kasalanan mo, kung hihingi ka ng tawad at pagsisisihan ng kasalanan, patatawarin ka ng Diyos. Huwag lang tutungayawin mo o lalapastanganin mo ang Santong Espiritu. Walang kapatawaran tulad ng nabasa natin. Kaya kinakailangan mga kapatid, nabuking ka man, nabulgar man yung kasalanan mo, yung mga lihim mo, na isiwalat, all you have to do is like David, pakumbaba ka, ihingi mo ng tawad sa Panginoon. Naalala ko si Jimmy Swaggart, nung nabuking po siya na, si Jimmy Swaggart, isa po kinikilalang preacher during this time. At nung siya po ay nabuking na merong babae, alam niyo po ang ginawa niya. Hindi niya po ito dininay. Although pwede niya i-deny, pero hindi. Sa harapan ng congregation niya, humingi siya ng tawad. Inamin niya ang kasalanan niya. Sa 1 John 1:9, God is faithful. Sabi ko, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you. Kung ipapahayag mo kasalanan, paano kung hindi? At the same time, tinanggi mo pa kasalanan. Walang kapatawaran doon dahil hindi ka naman humingi ng tawad. Because self-control is the ability to control behavior in order to avoid temptation and to achieve goals. Kailangan, ang ibig sabihin na po ng self-control, kontrolado mo, ugali mo, pagkatao mo, mga likes and dislikes mo, kontrolado mo to. Yun po yung self-control. Because self-control requires when temptation comes. Kapag dumarating, yung mga pagsubok, yung mga panunukso ng demonyo sa atin, ang unang-una po natin gawin, ang kinakailangan is self-control. One of the fruit of the Holy Spirit. I-control natin. Huwag tayo magpapadala. Kasi magaling yung buong mundo eh. Uy, sabi niya yun, ganun ako. Uy, sabi niya yun. Sinabi niya yun. Talo ka na pagka ganun. Dapat, kontrolado mo. Aalamin mo. Pakinggan mo. Di ba, napakinggan mo yung side niya isa.
pakinggan mo rin yung side ng kabila para nato masagit ka. Alam mo kung ano yung paniniwalaan mo. It means denying what, ang sabi ko, self-control requires when temptation comes. Sabi ko, it means denying what comes naturally to our sinful nature and replacing it with a controlled, godly response. So sabi, kapag dumarating na yung panunukso ng kaaway, pairalin mo yung self-control mo, pwede mong i-divert in a godly response. Di ba, patulad ni Jesus Christ, pwede niyang gawin tinapay yun eh. Pwede niyang gawin tinapay yung bato. Magagawa niya. Pero hindi, godly response sa ginawa niya. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Self-control, sabi, how do we practice self-control sa buhay natin? Iba't ibang anggulo eh. How do we practice self-control in our life? In terms of emotion and minds. Paano natin makokontrol yung thoughts natin, mga iniisip natin, yung damdamin natin. Sabi rito, Kawikaan, Kabanata 25, talata 28, sabi niya, ang taong walang pagpipigil sa sarili ay madaling bumagsak, gaya ng isang bayan na walang pader. So, kailangan daw po, yung ano may iniisip natin, ano man yung mga pinapasok natin sa kalooban natin, kinokontrol natin. Okay, minsan, masakit sa kalooban natin na makabalita tayo ng negatibo. O negatibo para sa things against us. Masakit. Pero hindi daw dapat natin panatilihin sa ating mga puso. Kailangan natin kontrolin ito. And also, kailangan din po natin na how do we control ourselves in terms of appetite, sa pagkain. Sabi po sa Kawikaan, Kabanata 23, talata 2, kung palakain ka, pigilan mo ang iyong sarili. Sabi po yun eh, no? Bakit? Sige, alam niyo po yung mga glutons nung araw, during the times of mga swords and arrows dati, panahon nila Haring David. Kasi sila, pagka makikipagdigma, talagang it takes how many days para mapuntahan lamang yung labanan. So may dala dapat silang pagkain. So pag nauubos din ang pagkain nila, kaya dumarating yung time nagugutom sila. Kaya lang pagbalik nila, at halimbawa nanalo sila, pagbalik nila sa kanilang bansa, bayan, doon na nila i-release ang lahat ng gutom nila. Ito pa yung glutons na tinatawag sa Bible. Ginagawa kasi nila yung mga glutons na doon. Busog na, isusuka nila yung kinain nila, tapos kakain na naman. Ganun ang ginagawa. Kaya sabi po rito, kung palakain ka, pigilin mo ang sarili. Lalo na ngayon, baka magkaroon ka ng diabetes. So, tumaas ang sugar level mo. Baka tumaas yung blood pressure mo pagdating ng araw. Although nung time na yun, walang sinasabing ganun na term, no? Pero ngayon hindi. Kaya huwag tayo. Kaya kailangan, kontrolado mo ang appetite mo. Minsan makikita natin sa buffet, no? Ang sarap, ang dami yung pagkain. Gusto mo punuin, mailagay mo lahat sa plato mo pagkain. To the point na hindi mo na napapansin, napupuno na yung plato mo. And then, pagkain mo, hindi mo pala ata, hindi mo maubos-ubos. Sayang ang pagkain. Ito yun. Kasi tawag dito yung ano lang ng mata, takaw lang ng mata. Di ba? Kaya sabi po rito sa ano, we should control also our appetite. Also, in our, kung ano yung nakikita natin, kung ano yung naririnig natin, kailangan din daw po natin itong kontrolin. Sabi ko sa mga ngaral, Kabanata sa talata 8, ang lahat ng ito ay nakakabagot at ayaw namang pag-usapan. Hindi nagsasawa ang mga mata natin sa kakitingin at mga tainga natin sa pakikinig. Hindi raw nagsasawa yung mata sa patingin, hindi rin nagsasawa yung tainga sa pakikinig. Sa paano paraan? Mga gustong tingnan ng mga mata, ano po ba? Yung mga pleasure in life, yung mga paano siya masisiyahan. Tingnan lang po natin. Sa bulsa natin, anong nakalagay? Cellphone. Di ko ba? Cellphone natin, tingnan mo. Madalas, and even yung mga gadgets natin, gusto natin itong makita, marinig, makita yung mga videos, yung mga reels.
Para yung mga videos, even yung mga, halimbawa, tingnan mo, even pagtulog natin, katabi natin sa pagtulog yan. Pupunta ka sa CR, dala-dala mo pa rin cellphone mo. Ay, yung mga gustong tingnan ng mga mata eh. Kaya po, tingnan po natin na, even, ano pa yung mga gustong makita ng mga mata? Flesh, greed, desire. Yung lust. Di ba? Nakakalungkot isipin, no? Even sa cellphone, meron ng mga porn sites tayong nakikita. At nakakalungkot isipin, minsan, yung mga anak natin, o yung mga mahal natin sa buhay, nakakapasok dahil dito. To the point na, nagkakasala na sila. Sabi po sa Mateo, Kabanata 5, talata 28. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang tumingin lang sa isang babae ng may masamang pagnanasa ay nagkakasala ng pangangalo niya sa kanyang isip. Kaya we have to control kung ano yung nakikita natin. Kung ano yung pwedeng masiyahan ang mata natin na baka minsan nasisiyahan niya ang mata natin, yung pagdinig natin, pero ikinapagkakasala naman po natin. Isa pang bagay na dapat daw po natin kontrolin sa buhay natin, and that is our words. Yung mga sinasabi natin. Kawikaan, Kabanata 12, talata 18, ang pabigla-biglang salita ay nakasusugat ng damdamin. Ngunit ang magandang salita ay nagpapagaling. So, either of the two na effect ng pagsasalita natin, either constructive or destructive, saan po tayo doon kapag nagsasalita tayo? Hindi na mababalik yung salitang masakit na binitawan mo sa iyong kapwa. Kaya sabi, maging maingat ka. Kasi ito yung salita na to, paglabas nito, hindi na pwedeng bumalik. Parang yung dura mo, hindi mo na pwedeng ibalik sa iyong mga labi. Kaya kinakailangan, kontrolin natin yung mga sinasabi natin. Self-control involves disciplining ourselves, helping ourselves to be kind of people who walk with God. Ganun daw po. Kinakailangan, kapag tayo ay kinokontrol natin ang ating pagkatao, ang ating sarili, ang ating behavior, at iniisip natin kung ano ang makapagbe-benefit sa Lord, ito po ang magiging mas kapaki-pakinabang. Ibig sabihin, self-denial requires para ma-achieve natin kung self-control. Paano self-denial? Sabi ng Panginoon sa 9:23 na, look, if anyone who will come after me, let him deny himself. Isang gusto mo kami. Gusto mo mag-cellphone. Maganda kung mag-cellphone ka. Lagyan mo na ng mga Bible application. Cellphone ka, pero panoorin mo yung mga message about God. Panoorin mo yung bagay na alam mo makapagpapakinabang sa spiritual life mo, hindi ka pagkakasala. Nasabi po kanina, kailangan sa buhay natin. Dahil po sa Kawikaan, sinasabi po, Kabanata 14, talata 20, ang mapagpasensya ay may higit na karunungan. Ngunit ang madaling magalit ay nagpapakita ng kahamalan. Tayo po ba'y madaling magalit? Tayo yung taong mapagpasensya? Meron po akong napanood sa Facebook, nakita ko yung isang tatay na may bagong kotse. Pinupunasan niya. Pero bandang sa likod ng paglikod niya, nakita niya yung bata niyang anak. Yung bato sinusulatan yung kotse niya at nagkaroon ng mga tawag dito, scratches. Galit na galit yung tatay. Alam niyo kung ginawa ng tatay? Pinalo niya ang kamay ng kanyang anak na hindi niya namamalayan nang ginamit niyang pamalo yung hawak niyang yabe. Ngayon, iyak ng bata at sa sobrang sakit to the point na nadala sa ospital. Sabi ng doktor sa kanya, kinakailangan putulin ang mga daliri niya dahil natulog na ng gusto ang mga buto sa kanya. Paggising ng bata
sa kinahigaan niya, sa ospital, sabi niya, where is my fingers? Nasaan ang aking mga daliri? Sabi niya. Hindi makasakit yung tatay. May babalik pa ba sa akin ang aking mga daliri? Sabi niya. Hindi rin makasagot ang tatay. Alam mo ginawa ng tatay lumabas? Dinig-dinig niya yung kotse. Yung kotse niya, sinisi niya. Sa kanyang pag-ikot, nakita niya yung sinusulat ng bata sa kanyang kotse. Sabi niya, I love you, Papa. Masasabi po natin dito, kapag ka po tayo ay hindi mapagpasensya, paiiralin natin kagad-agad ang ating galit. Ganun din po katulad nitong tao ito, ang magiging resulta. Hindi mo na mababalik ang daliri ng bata. Tungkol na dahil sa mali natin pagpapairal ng ating galit. Application po tayo, like Jesus, when tempter comes, keep control of ourselves. Katulad po ng Panginoong Hesus, nung dumating yung time na siya ay tutoksohin na ng mananokso, anong ginawa ng Panginoong Hesus? Be dependent on God's word in order not to fall into temptation. Maging dependent tayo. Paniwalaan natin kung ano yung sinasabi ng Diyos kagad. Give godly response. Pag ganun ang ginawa natin, kahit na halos sasabog ka na sa sobrang galit, pag na-realize mo, naalala mo pa rin yung salita ng Diyos. Naalala ko lang, share ko lang po, talaga po nangyari sa akin sa buhay ko. Maring na-share ko lang po sa inyo sa iba, pero natutuwa lamang pong i-apply ulit. Dumating po yung time, sa trabaho ko po ay nagkakahugas lamang ng mga plato, kaldero sa hotel na pinagtatrabahoan ko. At ako'y panghapon. Yung kasama ko sa umaga, tulad na sinabi ko sa inyo kanina, matuga sa trabaho. Pag alam niyan darating na kasi 1 hour before my duty hours, nandun na ako. Sa sobrang sipag ko po ng time na yun. At dahil alam niya darating na ako, gagawin niya yung mga hugasin, itatago niya, itatabi niya. Para pagdating ko, doon niya na rin lalabas. So yung lababo ko pa, barado. So ang dami kagad problema pagdating ko. At dumating yung time na inumpisahan ko na wala siyang reklamo, walang reklamo siya narinig sa akin. Inaayos ko na, nung inaayos ko na, meron pa mga nag-uutos sa akin at meron isang kusinero nag-uutos sa akin na pinapalinis yung kaldero niya. Sabi ko, sandali lang, aayusin ko lang. Nagalit yung taong yun. Sa galit niya, lalo pang dinagdagan yung kalat na hugasin ko. To the point na wala na akong madaanan. Sabi ko sa sarili ko, talagang napuno na ako dahil yung taong yun malakas mag-asar sa akin dahil born again ka, di ba? Born again. Para bang persecutor itong tao na to. Yung time na yun talagang di ko na mapigilan. Alam niyo po, ginawa ko, sinugod ko na po siya. Bahala na, sabi sa sarili ko. Pero nung malapit na ako sa kanya, hindi ko po alam kung ano nangyari, bakit nasabi ko to. Best na po, magdayan ko na sana. Kapag ganun ako sabi ko, alam mo, mahal ka ng Diyos. Kahit ako nagulat po ako, bakit ko nasabi yun? At nung tumalikot na ako, inayos ko na po yung mga trabaho ko at yung pinapagawa niya, ginagawa ko. Nakita ko po, tinutulungan niya na rin po akong magayos. Sabi ko na rin kanina, di ba? There is power in the name of Jesus. Inalit natin kanina. Amen po ba? Yung mga mawin. There is power in the name of Jesus. Amen po ba doon? Amen. There is power in the name of Jesus. Amen po ba? Amen. Meron po eh. Kahit po yung sarili kong damdamin ng time na yun, nabago eh. At nakita ko po, nakarinig. Nakatanggap din ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, ng pangalan ng Panginoon. Nabago po, nung nandun time na yun, naging palasama na po sa akin at nasishare naman na po ng mundo. Totoo po yun. At ngayon pa sinasabi ko sa iyo, naranasan po ng Panginoong Hesus siya'y nagutom. Pero hungry in bread, but filled with words, punong-puno po siya ng salita niya. Because He is the words. During that time, sabi natin, He has His kingdom. Pero during the time na nandun siya sa wilderness, He possessed
nothing. Wala siyang hawak. Wala siyang baon. Wala siyang support. Ni extra cloth nga para to wear off, para mapalitan yung damit niya. Wala sinabing meron siyang ganun. 40 days niya short yun. Di ba? He has his kingdom but he possessed nothing nung time na nag-exist po siya rito sa lupa. In our conclusion po, sometimes the Spirit lead us to the wilderness of our life where we experience emptiness and nothingness. Dumarating sa buhay natin, kala natin, ngayon masaya tayo. Pero darating at darating sa buhay natin, ililipat ka ng Panginoon sa isang emptiness and nothingness of your life. In the wilderness of your life. Ngayon, pag nandun ka na, how do you respond? Nilalagay tayo minsan ng Panginoon doon, not to fall us into temptation, hindi para tayo bumagsak sa pagsubok, but to keep us pure and dependent to God's message. Amen po ba? May nakikinig pa po ba? Amen. Boring na po ba yung sinasabi ko? Amen. Praise God. Not to fall us into temptation, but to keep us pure and dependent to God's message. Ito ba yung tanong mo, how do we manage ourselves in terms of thoughts? Paano natin ito paiiralin, kaisipan natin? How do we control yung iniisip natin, yung nilalamanan ng ating mga puso? Sabi ko, yung ating appetites, kontrolado pa rin po ba natin? Sabi natin, bawal na sa iyo yung bawal na sa iyo yung maraming sugar. Kamakailan narinig ko, lagi ko naririnig ngayon, no? Iwasan mo kumain ng kanin kung mataas na yung sugar level mo. Bakit? Sabi ko sa'yo, matamis ba yung kanin? Sabi ko pala ni Pastor Charles, Pastor Charles, pagka mataas na yung sugar level mo, hindi mo siya sa kanin. Sabi ko, Pastor Charles, bakit po? Matamis po ba yung kanin? Hindi, kasi sabi niya nagiging glucose yan. At yun yung parang nag-trigger sa ating, yun yung sabi niya po, no? Pero sa akin, kung basihan yung time na yun, nung panahon po lang natin mga magulang, kahit na wala sa bahay natin, kahit na walang ulam, basta may kanin, masaya na po. At puro dati po, kanin ang pangunahing pagkain ng mga tao, lalo ng Pilipino. During the time of war, yung Japanese occupation, lalo na po. No? Alam niyo po, yung sabi ng tiyuhin ko, yung mga bigas, sinisisit pa nila sa kanal. Tapos, kukunin nila. Tapos, huhugasan nila. Pag sinain nila, ang baho pa rin. Pero kinakain pa rin nila. Pero nung panahon nila, wala akong na mga diabetic. Yun po yung inaano ko lang po sa atin dahil marami pong verses sa Bible na pinapakilala na yung mga trigo ay itinatampok sa Bible. At lang po, how do we manage ourselves in terms of thoughts? Our words. Masakit pa rin kung magsalita or nakakatulong na ang salita mong sinasalita sa iyong kapwa na kayo pag-encourage o ba? Kasi batayin natin sapagkat sa pamamagitan ng ating mga sinasabi, pagdating ng araw, yun po yung magiging kahatulan sa atin. Kaya mag-ingat po tayo sa ating pagsasalita. Kawikaan, Kabanata 4, Talata 23. Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan sapagkat kung ano ang iyong iniisip, yun din ang magiging buhay mo. Kaya, mag-ingat po tayo. Isipin natin yung bagay na makapagbibigay ng kalukuran sa ating Diyos na buhay. At po, how do we control our senses? If we do not have self-control, we will be slaves to what control us. Kapag wala tayong control sa sarili natin, magiging nagiging tayo ng bagay na hindi natin makontrol. Halimbawa, yung anger na to. Alam natin, no? Pagka hindi mo makontrol yung galit mo, okay, sabi mo, pinatama ko siya eh. Pero may galit ka pa sa puso, hindi na, wala na.
Kasi kung wala ka ng galit sa puso mo at pinatawag mo na siya, kakalimutan mo na yung kasalanan ginawa. Eh kaso, hindi mo pa malimutan at nasasala. Hindi pinatawag ko na siya. Isa na lang bagay, kung talagang kayo ay nakapagpatawad na sa mga taong nakapagkasala sa inyo, meron kayong ginagawang daan para to restore relationship, para makagawa kayo ng bagong samahan, bagong memories sa buhay niyo. Ibig sabihin, binubuksan mo pa rin yung pintuan sa iyong puso para magpatuloy ang samahan ninyo. Kasi kapag walang forgiveness and forgetfulness sa buhay, walang reconciliation din mangyayari. Kaya ang Panginoon, kinalimutan niya ang ating mga kasalanan nung tayo ay humingi ng tawad mula past hanggang ngayon. Nung hiningi natin ng kapatawaran, kinalimutan na lahat ito ng Panginoon. Kaya wala nang paraan para sa atin, balikan pa natin. Dati ganito ko, kaya ito nga kasalanan, pinatawad ka ng Panginoon doon. Nung time na humingi ka ng tawad at kinalimutan niya rin, kalimutan mo na rin. Kaya nagbubukas ang Panginoon ng pintuan para magkaroon kayo uli ng another reconciliation, ng another revival ng inyong pagkikita, pag-uusap, at pagtatagpo. Don't let anger and pride rule over you. It will destroy you. Let life be controlled by the power of the Holy Spirit. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Glory, glory to the Lord. Habang tayo po ngayon ay nakatayo, mari po ba natin iyuko ang ating ulo at ating pong alalahanin ang ating sarili. Ano pa ba ang humahadlang sa aking buhay na hindi ko mapigilan upang ako ay makalapit sa Panginoon? Meron pa bang galit? Meron pa bang sama ng loob sa iyong puso sa mga oras na sabi sa Bible, sa verses, kung ikaw ay mag-aalay sa Diyos at may naalala ka na kaibigan na tao na pinasasamaan mo ng loob, iwan mo muna ang iyong alay at makipagkasundo ka sa tao yun. At balikan mo muli ang iyong alay at doon ang iyong pagsamba sa Panginoon ay magiging katanggap-tanggap. Sa mga oras na to, siyasatin natin ang ating isipan, ang ating mga puso. Ano ba ang laman nito? Meron pa bang pintuan na nakabukas to restore a new relationship in our life? How do we manage our self-control? Kontrolado pa ba natin ito? Minsan, we allow things na kumontrol sa atin na bagay na dapat tayong kumokontrol dito. Meron pa ba tayo mga bisyo na hindi natin maisuko sa Panginoon? It's about time to surrender it to the Lord. Anumang bagay ang nakikita natin sa ating puso sa ngayon na alam natin hindi nakalulugod sa Panginoon, it's about time to surrender it to the Lord. Ilapit natin sa Panginoon. And our God is willing to restore us. Baguhin tayo according to His purpose in us. Tayo'y manalangin. Panginoong Diyos, kami nagpapasalamat sa iyo sapagkat ang mensaheng to ay naaangkop sa aming pagkatao. Tulungan mo po, Panginoon, na kami ay maging mapagpigil sa aming damdamin, sa aming pananalita, sa aming mga isipin, sa aming buong pagkatao, O Diyos. At we allow the Holy Spirit, Panginoon, na siyang manguna, kumontrol sa aming mga buhay. Upang sa gayon, sa mga nalalabing sandali ng aming mga buhay, maparangalan ka namin, mapapurihan ka namin, O Diyos.
kami ay kikilos, lalakad, ayon sa dakilang kalooban. Isinusuko namin ang lahat ng mga baggage natin. Lahat ng mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo, Lord. Anger and pride na po, Lord God. Sama ng Lord, resentment, Lord. Binibigay namin ito. Yung mga, even the vices, yung mga bisyo po namin. Lord God, binibigay po namin ito sa iyong kamay. Panginoon, narito kami. Baguhin mo po kami. Tulad po ng awit na inawit ni David, restore unto us the joy of our salvation, Lord. Maraming pong salamat, Lord. Sa iyo lamang po ang pinapataas na papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen. Amen.